Tinatawag na paranoid ang mga introvert dahil may ginagawa silang bihira sa mundong umiikot sa ingay. Humihinto muna sila bago magtiwala, nag-o-observe muna bago makisali, at nag-aanalisa muna bago kumilos. At sa lipunang mas pinipili ang bilis kaysa sa accuracy, performance kaysa sa authenticity, at reaksyon kaysa sa pagninilay, nagmumukhang kahina-hinala ang mga introvert na kumikilos ng mabagal at nag-iisip ng malalim. Hindi dahil sa pagiging paranoid ng mga introvert kaya sila nakakatakot sa iba. Nakakatakot sila dahil matalas silang makaramdam. Napapansin nila ang mga detalyeng hindi napapansin ng iba, ang mga pagbabago na hindi naiintindihan ng karamihan, at mga nakatagong motibong ayaw tanggapin ng maraming tao. Ang kanilang katahimikan ay nakakanerbiyos. Ang kanilang awareness ay nagpapadefensive sa iba, at ang kanilang kalinawan ay nagdudulot ng discomfort. Kaya imbes na aminin na perceptive ang mga introvert, mas madali para sa mundo na tawagin silang paranoid dahil mas madaling ipahiya ang critical thinking kaysa harapin ang hindi komportableng katotohanan. Narito ang mga dahilan kung bakit hindi talaga paranoid ang mga introvert. Mas mentally awake lang sila. Number 1, nagdududa sa lahat ang mga introvert dahil alam nilang maraming tao ang nagtatago ng totoo. Maaga pa lang natutunan ng mga introvert na karamihan ng tao ay nagpapakita lang ng magandang bersyon, hindi ang totoong sarili nila. Nakita nila kung paanong nagiging sandata ang mga ngiti, paano nagiging strategic ang kabaitan, at paano itinatago ang inggit, selos o kompetisyon sa pagiging friendly. Alam nila na bawat tao ay may stage version at backstage version, at kadalasan magkaiba ito. Kaya kapag tinatanong ng mga introvert ang sarili nila na ano ba talaga ang totoo dito, hindi yun paranoia. Yun ay resulta ng kanilang sinanay na obserbasyon. Marami na silang nakitang tao na kinokontra ang sarili nilang salita. Nakita nilang nag-iiba ang intensyon kapag nagbabago ang sitwasyon. Nasaksihan na nila ang mga taong kunwari ay sumusuporta pero palihim na gusto kang bumagsak. Ang instinct nilang magtanong ay hindi takot. Ito ay realism. Survival instinct ng taong maraming beses nang nakakita ng mga iba't ibang uri ng maskara. Number 2, hindi pinaniniwalaan ng mga introvert ang unang kwento. Hinahayaan nilang lumabas ang totoong version. Sa mabilis na mundo, kumakapit agad ang karamihan sa unang kwentong maririnig nila para lang magkaroon ng certainty. Pero alam ng mga introvert na ang unang version ng kahit ano ay kadalasan ang pinaka-manipulated, ang polished script, curated narrative o ang imahe na gustong ipakita ng isang tao. Kaya may ginagawa ang mga introvert na hindi ginagawa ng iba. Naghihintay sila. Hinahayaan nilang ang tao mismo ang magbulgar ng totoong pagkatao nito sa paglipas ng panahon. Inoobserbahan nila kung paano kumikilos ang isang tao kapag stress, naiinis, napapahiya o nadidismaya. Dahil dito lumalabas ang totoo. Alam ng mga introvert na hindi kayang dayain ang consistency. Ang sinungaling ay makakalimutan ang sariling script. Ang manipulative ay lilitaw ang entitlement. Ang nagpapa-impress ay mapapagod din sa pagpapanggap. Tinatawag ang mga introvert na suspicious dahil hindi sila nagpapadala sa performance version ng realidad. Naghihintay sila sa revealing version. At ito ang nakakatakot para sa mga taong umaasa sa bilis, charm at emotional manipulation para mapanatili ang kontrol. Number 3, hindi madaling magtiwala ang mga introvert. Nakikita nila ang power dynamics sa bawat interaksyon. Karamihan ng tao pagpasok sa isang lugar, tao lang ang nakikita. Pero ang mga introvert, sistema ang nakikita nila. Nararamdaman nila kung sino ang nagdo-dominate, sino ang quiet observer, sino ang naghahangad ng atensyon, sino ang nagtatago ng insecurity sa humor, sino ang naghahanap ng validation, at sino ang pinipilit kontrolin ang social atmosphere. Habang iniisip ng iba na normal lang ang lahat, nakikita ng mga introvert ang psychological chess game sa ilalim ng mga usapan. Alam nila na bawat conversation ay may unspoken hierarchy. Bawat grupo ay may invisible structure. Bawat tao ay may motibong hindi nila sinasabi. Hindi talaga distrustful ang mga introvert. Aware lang sila.
At dahil alam nila kung gaano kadaling magpalit ng role ang mga tao, depende sa power, mood o advantage, natural silang nagiging maingat. Ang problema, yung mga taong bulag sa emotional battlefield na nakikita ng mga introvert, sila yung sabi ng sabi na paranoid ang mga introvert. Number 4, layered mag-isip ang mga introvert, hindi lang isang linya. Karamihan ng tao ay linear mag-isip. Nangyari ang A, sumunod ang B, tapos na ang kwento. Pero ang mga introvert parang multidimensional map ang paraan ng pagproseso nila. Hindi lang nila tinitignan ang pangyayari, tinitignan nila ang subtext, motive, pattern, emotional residue at mga posibleng kahinatnan. Ina-analyze nila ang tono, energy shifts, past behavior at kahit ang katahimikan. Ang isip nila ay hindi humihinto sa ano ang nangyari. Umaabot ito sa bakit, paano at ano ang magiging epekto nito sa hinaharap. Kaya mukha silang hesitant o overthinker. Pero sa totoo lang, mas tama sila kaysa sa average person. Mas malalim silang mag-isip dahil minsan lang nadamay sila sa mga taong mababaw mag-isip. At dahil nasanay na ang isip nilang mag-operate sa deeper frequency, hindi na sapat ang simpleng paliwanag. Minsan ay nagmumukha pa nga itong kahina-hinala. Hindi ito paranoia. Ito ang cognitive depth na hindi kayang tanggapin ng mundong takot sa complexity. Number 5. Hindi natatakot ang mga introvert. Hindi lang sila madaling maloko. Ayon ng mga tao sa pakiramdam na nabasa sila at ang mga introvert ay may nakakilabot na abilidad na makita ang totoong motibo ng isang tao ng may matinding accuracy. Hindi mo kayang manipulahin ang isang taong napapansin ang inconsistency mo bago mo pa ma-realize na nadulas ka. Hindi mo kayang kontrolin ang emosyon ng isang taong ine-evaluate ang iyong energy, motibo at patterns bago ka pa nila pagkatiwalaan. Ang mga introvert ang pinakamasamang target ng mga manipulators dahil nahuhuli nila ang mga maliliit na senyales, yung mga micro-expressions at mga emotional mismatch na nagbubunyag ng tunay na kulay ng isang tao. Kaya sila tinatawag na paranoid dahil ang mga insecure ay nakakaramdam na nilalantad sila, ang mga dishonest ay nakakaramdam na nabubunyag sila, at ang mga manipulative ay nakakaramdam na wala silang kapangyarihan. Winawasak ng mga introvert ang manipulasyon hindi sa pamamagitan ng sigawan o away, kundi sa pamamagitan ng tahimik na awareness. Ang taong nakikita ang buong laro nang hindi nagsasalita ay ang pinaka nakakabahala para sa mga manloloko. Number 6. Laging iniisip ng mga introvert ang pinakamasama dahil naranasan na nila ito. Hindi nagiging maingat ang mga introvert dahil sa takot. Nagiging maingat sila dahil may pinagdaanan sila. Naranasan na nila ang mga pagtataksil mula sa mga mukhang mabait. Tinanggap na nila ang mga pagkadismayang nakabalot sa ngiti. Nagmahal o nagtiwala na sila sa mga taong may tinatagong agenda. At dahil ang mga introvert ay kadalasang ini-internalize ang sakit kaysa inilalabas, nagiging malalim at permanenteng aral ang kanilang karanasan. Kaya ngayon automatic na sinasabi ng isip nila na mag-ingat, protektahan ng kapayapaan mo, huwag hayaang maulit ang nangyari. Sa mga taong hindi pa nakakaranas ng malalim na sugat, mukha itong paranoia. Pero para sa mga introvert, ito ay pattern recognition. Kapag nasaktan ka na ng hindi mo inaasahan, matututo kang basahin ng mga early warning signs. Kapag na-manipulate ka na minsan, matututo kang ma-detect kahit ang pinakamaliliit na mga red flags. Ang pag-iingat nila ay hindi irrational. Ito ay pinaghirapang karunungan. Binayaran ng mga emosyonal na peklat na hindi nila ikinikwento. At number 7, nakikita ng mga introvert ang emosyonal na motibo bago pa ito lumabas. Highly tuned ang mga introvert sa mga emotional undercurrents, inggit, insecurity, selos, ego, nakatagong paghanga, tahimik na kompetisyon, o ang hindi sinasabing galit. Nararamdaman nila ang pagbabago ng atmosphere ng isang lugar bago pa mapansin ng iba na may paparating na emotional storm. Alam nila kapag ang kabaitan ay performance lang, kapag ang interest ay opportunistic, o kapag ang pag-aalala ay manipulative. Hindi ito kahinaan, survival skill ito. Pinoprotektahan sila nito laban sa mga toxic, sa mga emotional traps at mga delikadong relasyon. Pero dahil mas maaga silang makadetect ng mga motibo, sinasabihan silang nag-a-assume lang o nag-i-imagine lang.
Pero ang totoo, hindi sila nanguhula. Nagbabasa sila ng mga emotional patterns na hindi nakikita ng karamihan. Ang pagiging introvert ay hindi pagiging takot sa mga tao. Ito ay pagiging mulat sa kanila. Ibig sabihin nito ay mas mahalaga sa kanila ang katumpakan kaysa sa ilusyon, katahimikan kaysa sa kaguluhan, at lalim kaysa sa mababaw na comfort. Ang tahimik na isip ay hindi paranoid. Ito ay perceptive, strategic, gising. At sa mundong nabubuhay sa ingay, drama at emotional deception, walang label para sa mga taong nakakita ng masyadong malinaw. Kaya tinatawag nila itong paranoia. Hayaan mo silang magsalita. Hayaan mo silang hindi makaunawa. Dahil may alam ang isang introvert na mas totoo kaysa sa lahat. Hindi ito paranoia kapag mas matalas lang talaga ang isip mo kaysa sa comfort level ng karamihan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa 2 bagong upload na to. Shoutout kay Master Buten. Sabi niya, "It's not a strategy to be a good person. We do this due to our faith because I for one believe that it should resonate. But once we spot those who took it for granted, we can flip the switch real fast." Sabi naman ni Yuna26, "I'm introvert too. Hanggat maaari ayoko tumagal o ma-expose sa labas. Mas gusto ko magstay sa bahay, tahimik pero maraming pinagkakaabalahan. Yes, stay out of trouble. Ayoko ng maraming salita. Gusto ko matapos agad ang problema." Sabi naman ni Gina Pedrialva, "A blessed evening po sir. Resonate na resonate sa akin. Nag-iinsenso pa po ako. Naniniwala ako, dapat mag-cleansing para lumayo sa akin ang negative energy. Proud po ako maging introvert." At tayo naman kay Rosalie Rosales, "Good evening po Sir AP. Totoo po, tuwing nakakaramdam ako ng bigat ng pakiramdam, naglilinis ako ng room ko. Inaayos ko at nagtatapon ako ng mga bagay na hindi na need. Pag magagawa ko yan, bumabalik ang energy ko. Minsan sabi ng boss, sensitive daw ako. Pero ayoko lang talaga makitang magulo ang kabahayan." At shoutout din kila Marie Delight Worker, Rebecca Ogata, Flor Mangulabnan, Pax Tumulak, Always Persevere, Lorena Bintas, Iramel Gandesa Vicente, Amid Labrada, James Tesado, Graciana Grace, Kay Molino, Junjun Perang, Jola Short Video, Maricor Pacanot, Kalayaan Kapayapaan, Emma Villanueva, Adelaida Panugan, Aperture Siwang, Vika Rus, Joseph Joel Rivera, Patterson Gals, Annalyn Granada, Sesh, MB, Chris Aligado Jr., Marie Abe, Ate Rice, Lenny Lizardo, Marilyn Obra, Arnold Billones, Ramlat at kay Cathy. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit kunwari lang ang pagiging mabait ng mga introvert? Panoorin mo sa video na to.